Openness may not completely disarm prejudice, but it is a good place to start. This is a quote stated by Jason Collins, a famous NBA player who is one of those who support the colorful community of LGBT. LGBT, which stands for lesbian, gay, bisexual, and transgender. In the recent years, the LGBT community has made news for the contributions and advocacies that they create for the society. But unfortunately, behind their backs are the discrimination that they receive. Good day. I am Trisha Nicole Diary, 16 years old, a freshman of Bachelor of Educational Studies in the University of the Philippines Open University. Join me today for today's talk, as I will be discussing the stories, experiences, and feelings of one in the LGBT community. Good day. Welcome and thank you very much for being with me now. I guess bago po tayo pumunta dun sa topic, you can tell me more about you? Yes, for the sake of everyone, my name is Renato Calizo Meneses, but most of my friends called me Ato in-house or in school. So I am now 24 years old. I earned my degree last October 2014, and I took my board exam for teacher last March 2015, and luckily I passed it. Wow, thank you very much and congratulations for that. Ano yung natatandaan niyo po talaga na pwede niyo rin pong ikwento sa amin na parang ito na yung start ng pag-stand out or kung sino talaga ako? Ano po yung specific experience po na yun? Siguro masasabi ko when I was in high school. Kasi nga pag elementary ka, hindi mo pa masasabi kung ano ka talaga. Di ba parang na-curious ka or nagugulan ka pa kung ano ka talaga. So siguro nung high school, doon ko lang nalaman na I am a gay or homosexual. So nung naging high school ako, ginawa kong lahat, nag-excel ako when it comes to academic or extracurricular. So, meron din po ba kayong mga classmates or mga friends na talagang nagpapalakas din sa loob niyo na talagang, yun nga, yung parang sinabi niyo, mag-excel talaga sa marami yung ginagawa? Oo, kasi marami naman ako mga kaibigan na very supportive, and for example, may nagbubuli sa akin na ibang tao, ina-uplift nila ako para mas lalo kong galingan. Based po dun sa mga naging achievements niyo, yung pwede niyo sabihin na maging contributions po as a part of LGBT community po, di ba? Ano naman po yung, or sino po yung mga naka-inspire sa inyo or naka-motivate po na talagang maging kung sino kayo? Is this a friend or family member po ba siya? Siguro sa akin, pinaka nag-motivate sa akin to come out, family. Specifically po, sino po sa kanila yung pwede niyo po ma-mention? Siguro yung my mother, because he's a Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses, religion niya is a Jehovah's Witnesses. So, siguro lagi niya akong binibigyan ng mga words of wisdom, mga words of God, gano'n. Okay. So, parang sa family niyo naman po is parang binigay po nila yung acceptance po sa kung sino po talaga kayo. Meron din po tayong mga younger generation na marami pa rin na pagdadaanan at baka hindi rin nila matanggap yung acceptance sa family po nila. Ano po yung opinion niyo po tungkol dito? Siguro, opinion ko doon or stand ko about doon, siguro yung mga younger generation or yung mga magka-come out pa lang, siguro hindi mo naman i-consider yung sarili mo lang na decision. Siguro, importante din yung kung ano yung sasabihin ng family mo. Basta ang importante,
acceptance. And siguro pag may nagbubuli sa kanila is pinaka-importante o pinaka-importante tao na mag-a-apply sa kanila is family din yun. At yung parang marami po experiences ngayon hindi pa nila kayang mag-come out sa parents nila, ano. Pero ano pa po yung parang motivation nyo para sa kanila? Kasi yung iba, bukod sa hindi po sila makapag-come out, binubuli pa po sila, sobrang bullying po na nararanasan nila. No? So, ano pa po yung motivation nyo sa kanila, yung mga hindi pa po nakakapag-come out sa family nila, ganun po? Siguro, hindi ko naman po sila mabiblame kasi nga may mga family na talaga na ayos sa bakla or may mga parents tayo, especially sa mga father nila, di ba? Sa ano sila, nasa police, ano sila, sundalo, military family. Siguro, kung hindi man kayo makapag-come out ngayon, siguro just be yourself na lang and gawin nyo kung ano yung tama. Siguro mag-exist na lang kayo sa mga chosen fields nyo. Can you tell me more about the uniqueness of your stand? Or ano po yung naging mga experiences nyo? Yes. Alam naman ng lahat na I belong to the third sex or I consider myself as a homosexual. So, growing up as a homosexual, of course, hindi madali. Siguro yung pinaka-experience ko most of the time is discrimination. So, yung discrimination, siguro hindi lang sa akin yung nakakaranas ng ganon, pati na rin sa ibang mga homosexual like me. Andyan yung mga bullying, ganyan. Hindi lang dito sa community namin, of course, pati na rin sa school. And, for example, as I walk in the street, nandyan yung mga children na they call you bakla, bading, di ba ganyan. So, it hurts me so much, pero I don't consider it as a disadvantage, but I use that as a fuel to improve more. Give me some specific experiences na pwede niyong ikwento sa amin about sa talagang mga naramdaman niyo. Of course, when I was young or when I was in elementary, andyan na yung mga bullying, physically or emotionally. Siyempre, sa elementary, andyan yung mga kaklase ng mga boys. So, pag minsan nakaiwala yung mga babae, lalaki sa mga group, gano'n. So, parang di nila kinoconsider as a group, or parang nababaliwala ako. Ganun. Kasi nga, bakla ako. Tapos, physical, ganda yung mga pag minsan na sinusuntok ka. Mga anong grade po yun? Sa elementary po ba or sa high school po? When I was in elementary days. So, in high school naman, syempre, medyo nabawasan kasi medyo naging mature yung mga kaklase mo. Pero hindi mo pa rin maiwasan yung mga emotional bullying na There's still some words na parang wala kang kwenta, lagi kang pinuput down. And sa field of school naman po, kunwari sa mga students po na nandoon na pwedeng nasa third sex po sila, tapos na bullying, ano po yung opinion niyo po doon? Siguro bullying, so I experienced that before in the school and dito na rin sa community namin. So, sa tingin ko hindi talaga may iwasan yan eh. Mas lalo na sa mga children kasi hindi pa bukas yung isipan nila. Siguro wag na nilang pansinin. Ano po yung message na pwede niyo pong sabihin sa mga katulad niyo po sa LGBT community? Sa mga LGBT community or mga LGBT, which means lesbians, gays, siguro sa mundo natin, in this world, lalo na sa Philippines, so hindi pa masyadong tanggap yung mga katulad natin. So, yun lang, be strong lang and siguro yung pinaka-consider dyan is yung family nyo. Kasi yun yung pinaka-importante. And doon sa mga female and male na iba-iba yung tingin sa amin, syempre hindi ko naman mabiblame sa kanila. Siyempre, iba-iba naman tayo ng opinion, di ba? Diba, siguro, kilalanin nyo muna kami before nyo kami i-judge.
Ano naman po yung parang kaibahan na maganda na unique sa inyo? Mas belong nga sa mga third sex or sa mga LGBT, di ba? Yung group, na LGBT group. I can say na we are flexible in a way that we can do what girls can do and a man can do. Wow. So kung nakikita niyo naman sa mga TV or sa mga iba't ibang field, like for example in the entertainment business, andyan sina Vice Ganda, sina Boy Abunda na nag-exist, di ba? Sa kanya-kanyang mga field. At saka parang napapansin din natin na isa rin sila sa kilalang personality sa di ba, sa world, kaya napakaganda rin po ng point niya na sinabi. Aside from the experiences that you've stated to me, like physical bullying and emotional bullying, can you also state for me some positive experiences? For an example, how the LGBT community have been appreciated for their contributions. In my own experience, siguro in my college days, so hindi naman ako ganun ka-talino or ka-smart, but my classmates most of the time, nagpapatulong sila sa mga projects nila or assignments. Parang, let's say, paano sila nagpatulong po sa inyo? So, Motivation, ganun. nakikita naman nila and based on my performances, so in my college days, I am a dean's lister. Wow. So alam nila na yon. Hindi ko naman masasabi na I am super smart, but pwede ko silang tulungan sa kanilang mga assignments. So kusa silang lumalapit sa akin na nagpapatulong, so hindi ko naman sila mahindian. And yung pagiging din sister po, napakaganda pong role model po sa kanila. Ano naman po yung parang, kunwari yung sa iba po na tulad nyo rin po na homosexual, ano pa yung mga similarities po na nasi-share nyo, yung sa positive side naman po? In a positive view, siguro most of the people knew us as a happy person. Yes. Happy, di ba? Nakita niyo naman. So iba-iba naman po tayo ng klaseng tao, like man and woman, may mga professional, may mga din, di ba, yung mga hindi nakapag-add. So siguro masasabi ko na marami kaming nai-contribute sa society natin. And I heard na sinabi niyo kanina na isa rin po kayong board passer sa teacher. So, bukod po sa mga ganun na pwede i-contribute po ng kabilang sa third sex or kunwari sa LGBT group po, ano po kaya yung pwedeng contributions po nila sa lipunan po natin? So, ngayon, sabi ko nga kanina na we are flexible na kaya namin gawin kung ano yung kayang gawin ng mga babae, at the same time, kayang gawin ng mga lalaki. So, siguro yung mga greatest contribution namin na may contribute sa society is hindi lang kami yung nagpapasaya sa mga tao. So, marami, for example, yung sa mga sa field of teaching ko. So, masashare ko yung mga knowledge ko sa mga bata. Opo. Iba rin dun sa natiteach ng male or female, di ba po? Okay, napakaganda po. Nakita natin, di ba, kahit sa family accepted kayo. Paano niyo po ito na-stand yung kung sino po kayo sa outside world naman? Siguro pinakita ko lang kung ano yung kaya kong gawin. Sabi ko nga, kung ano yung mga kayang gawin ng mga babae, kaya ko rin gawin. Kung ano yung kayang gawin ng mga babae or lalaki, kaya din gawin ng isang bata na katulad. For example, sa talent in dancing. So, syempre most of the time, yung mapipiliin talaga nila it's either male or female. So, pinakita ko lang kung ano yung pwede kong mai-contribute when it comes in dancing. So, parang pinakita niyo po dito na talagang all around na pwede niyo pong gawin. Kaya base po sa mga natanggap niyo po na support as one of the third sex or parang nasa LGBT community po, ano po yung pwede nyo maisuggest sa marami po na, kunwari meron din po silang friend na isa rin na nasa LGBT community, ano po kaya yung pwede nilang maibigay na
magandang support sa kanila? Siguro, yung pinakamagandang support na bibigyan nila is yung wag makalimot sa Diyos, na porket bakla ka, hindi ka hadlang sa ano yung kaya mong gawin. Pwede ka mag-excel sa mga napipili mong mga field. For example, sa akin, na field of teaching. So, kahit bakla ako, pinatunayan ko na hindi hadlang yun para makamit ko yung kung ano yung gusto ko. Field of work naman po, kasi hindi rin po yan may iwasan. Meron din po tayong mga nakaka-interact na mga nasa LGBT community rin po. At ano pa po yung ilan sa mga words na masasabi niyo sa kanila? Kasi we've heard na isa rin po kayong board passer. So, nandun na rin po kayo sa progress ng pagiging teacher po. So, dahil mararanasan niyo na rin po yung sa field of work, ano po yung possible na pwede niyo pong gawin as your stand for the LGBT community? Siguro sa akin, as a teacher or as a future teacher, syempre, as a teacher, you consider as a model, di ba? So, talaga pag teacher ka, male and female lang. Pero syempre, wag mong isasarado yung sarili mo sa pagiging bakla mo. Siguro, be professional na lang. Yes. Be professional, physically, emotionally. So, para maging open-minded din po yung mga students po natin. Po. Yan po, napakaganda po ng mga sinabi. Ano kaya yung sasabihin niyo na pwede namin maramdaman kung kunwari kabilang din po kami sa third sex, ganun po? Ano po kaya yung pwede niyong masabi sa amin na possible na maramdaman po namin? So, masasabi ko lang sa mga both female or male na we experience as a homosexual. So, we are all child of God, di ba? So, siguro stop discrimination na lang or rejection. Tama po yan. So, that is a very nice message po na pwede nating iparating sa maraming tao po na nanonood po sa atin. And before we close this interview, or yung interaction po sa inyo, ano pa po yung last words niyo po na masasabi po na dapat po na pwedeng maging pananaw ng makararami para sa naiibang community po na ito? Ano po yung last words na pwede niyong iparating? Siguro sa mga viewers natin, sa mga makakapanood nitong video na to, na siguro we are living now in a modern country, di ba? Or modern world. Siguro be open-minded lang. Yun lang. Opo. Kaya sa tingin niyo po ba yung ganitong mga interactions sa nakararami or yung parang mga topics po sa gender and society is very helpful po ba siya sa lipunan po natin sa ngayon? Very helpful siya in a way that mas nakikilala kami mga LGBT. Ayan po. Thank you very much po sa pag-join po sa akin. And this is a very good lesson for us to be open-minded with LGBT community and to stop discrimination for them. And we should also build respect for them. Thank you very much.